Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa sunnah at ang bid'ah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Mu'minun 115, sabi niya, ay inakala ba ninyo na kayo ay aming nilikha na bilang laro-laro lamang? Sa katotohanan, kayo ay babalik sa amin, na kayo ay hindi babalik sa amin. Kaya tingnan nyo mga kapatid sa Islam, ito patanong ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan talaga tayo sumunod sa sunnah, sa pamantayan ng ating o kaparaanan ng propeta Muhammad SAW. Kasi nga, hindi po tayo nilikha na walang laro-laro lamang. Tapos hindi tayo babalik. Siyempre, babalik po tayo at tatanungin sa ating mga pinanggagawa dito sa mundo. Kung mabuti, pagpalain ka kasi nga merong gantimpala. Kung masama yung ginawa, meron ding kaparusahan na naghihintay sa iyo. Kasi nga, ganun kahustisya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinapili ka. Dapat, kung wala ka sa sunnah, tsak maliligaw ka ng landas. Kaya katulad sa mithiin o layunin ng Allah kung bakit tayo nilikha, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban na lang na sambahin nila ako. Sa Surah Ad-Dariyat 56. Kaya ang pagkasabi sa Surah Ad-Dariyat 56, mga kapatid sa Islam, napakalinaw talaga na dapat sumunod po tayo sa sunnah. Kailangan nating sambahin si Allah na mayroong mga katibayan. Lalo na hindi tayo gagawa ng batas natin. Dapat susunod lang po tayo. Sabi ng Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa katotohanan, pinadala namin sa bawat nasyon ang mga mensahero para utusan ang mga tao na sambahin si Allah at layuan ng mga tagut o mga Diyos-Diyosan. Kaya ito napakalinaw na pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Nahl 36. Kasi nga, ang tayo, sasamba tayo kay Allah. Tapos pinadala niya ang mga mensahero para malaman po natin ang mga batas. Kaya tinawag na sunnah o tinatawag na kaparaanan. Kasi ang sunnah bilang susundin lang natin ang mga ginawa ng mga propeta. Kaya si Prophet Muhammad, yan ang ating huli o bilang silyo na yan ng mga propeta. Na siya lahat ng mga nasyon sa panahon sa huling nasyon ngayon, Prophet Muhammad dapat sumunod na kay Prophet Muhammad SAW. Kasi nga pinadala siya para pamuhunuan ang mga manampalataya sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi niya, kabi ng Allah, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-A'raf 158, na pinapasabi niya ito. Sabi niya, sabihin mo, o sangkatauhan, katotohanan, ako ay mensahero ni Allah para sa inyo. O sa buong lahat kayo, na yaong magmamayari ng pamamahala sa mga langit at lupa. Tingnan niyo, si Allah yung tinutukoy dito. Na pinapasabi niya si Prophet Muhammad, na sabihin sa mga tao na siya yung mensahero ni Allah. Kaya si Prophet Sallallahu pinadala ng Allah bilang habag po. Para mayroon tayong katibayan sa araw na paghukom na tayo'y mga manampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na tayo'y sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos niya.
lahat ng landas na mapapatungo sa Kanya ay tinahak po natin. Allahu Akbar. Kaya si Prophet Muhammad SAW ay habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Prophet Muhammad SAW, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi." La yasma'u bi ahadun min hadihil umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Sabi ng Propeta sallam, sumpa sa aking sarili na sa kanyang kamay na hindi makarinig kahit sinuman sa nasyong ito, mga Hudyo man o mga Kristiyano, pagkatapos siya'y namatay na hindi naniwala sa pinadala sa akin, maliban na siya'y mapapak sa kanya ang impyerno. Tingnan niyo mga kapatid. Sa nasyong ito, Hudyo ka man o Kristiyano ka man, basta hindi ka niniwala sa ipinadala sa kay Prophet Muhammad SAW, mapapa-impyerno ka po. Ito ang malungkot na balita sa mga hindi pa pumasok sa Islam. Kasi nga, si Allah subhanahu wa ta'ala nagpapadala ng patnubay at reliyong na tama. Para hindi ka magreklamo doon sa araw paghuhukom. Ya Allah, walang mensahe umabot sa akin. Hindi. Hindi ka ganun. Hindi ka mga ngatwiran ng ganyan. Kasi nga sa araw paghukom, malinaw na lahat-lahat na pinadala niya si Prophet Muhammad SAW. Para makita tayo na huwag na tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, ang utos nga ni Allah, mayuti'ir Rasul, fagat ata Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man sumunod sa mensahero, sumunod kay Allah. Tingnan yung sumunod kay Allah. Kaya, kung hindi ka sumunod, sumuway ka, papasok ka talaga sa impyerno kasi nga, sumuway ka sa mensahero. Siyempre, siya pinadala bilang parang proxy, magsasalita yan para sa Allah. Tapos ikaw hindi susunod. Papaimpyerno ka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tilka hududullah, mayuti'illaha wa rasula yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim wa may yu'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu adabun muhin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa 13 hanggang 14, sabi niya, iyan ang mga limitasyon ni Allah. Ang sino man sumunod sa Allah at sa kanyang mensahero ay papasukin siya sa mga halamanan na mayroong dumadaloy sa mga ilalim nito ng mga ilog. Manatili sila roon magpakailanman at iyon ang matinding tagumpay. At ang sino man sumuway kay Allah at sa kanyang mensahero at lumalabag sa kanyang mga limitasyon ay papasukin siya sa impyerno habang buhay siya roon. At iyon ang nakakahiyang kaparusahan. Tingnan niyo mga kapatid, nakakahiyang kaparusahan yun. Kasi nga, sumusunod ka sa hindi batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat sumunod ka na lang sa mga sunna. At kung meron ng sunna mga kapatid, meron ng batas, huwag ka na gumawa ng panibagong batas. Lalo na nagbid'ah ka. Kaya, ng Propeta Sallam to nagbibigay talaga siya ng babala. Sa mga hindi sumusunod. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur, verse 63, mag-ingat ang mga yaong hindi sumusunod sa kanyang batas, na baka matamaan sila ng sakuna o kaya mahapding kaparusahan. Siyempre naman, hindi ka sumusunod, mapapahamak ka. At kung mapapahamak ka, dito pa lang sa mundo, sakuna talaga makukuha mo. Example lang, ang babae hindi nag-hijab. Siyempre, madali siyang lapitan ng mga tukso, malapit siya sa zina, o mga nakakahiyang mga gawain na hindi pa sila kasal, nagsasama na sila. Kahiyan po yan na dapat layuan ng isang Muslim, pati lalaki. Hindi lang babae yung pinag-usapan dito kasi nga dalawa sila. Mag-boyfriend, mag-girlfriend, a'udzubillah. Ano ito? Kalokohan. Magnanakaw lang sila. Nakawan lang pagmamahal.
Oh, tapos kinakwarto niya, tapos kung mabuntis na, pabayaan na. Kasi nga, kasalanan, bata pa sila. Oh, billah, ano ba yan? Kalokohan ba tayo? Pinagluloko lang ba natin ang ating mga sarili, pati mga anak natin? Kaya, dapat sumunod ka talaga sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka mapunta sa fitna o sa sakuna. At ang matamaan o makakuha ka ng mahapding kaparusa, doon na yun sa impyerno. Alam mo mga kapatid, ang sa impyerno, kapag gumagawa ka ng batas, hindi ka sumusunod, tsak, paparusahan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ittabi'u wa la tabtadi'u, fakad kufitum. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sabi niya, sumunod lamang kayo at wag na kayong mag-imbento. Kasi nga, sapat na sa inyo ito. Tama naman, sapat na sa atin ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at batas ng Propeta Muhammad sallam. Ang revelasyon na pinadala mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang revelasyon na iyon, mayroong mga pangahulugan, hindi lang literal, mas may mga kahulugan din, mga halimbawa na dapat nating gayahin lang para mapalapit po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya napakalinaw ng Quran, napakalinaw ng ating batas. Kasi nga, lahat-lahat na binanggit dyan ay may mga halimbawa, hindi ka lang nabuhay sa katang isip lamang, pagkos kayang isabuhay sa realidad. Kaya si Prophet Muhammad sallam hindi talaga nagsasalitain ng pagnanasa. Sabi ng Allah, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Najm, sabi niya 3 verse 4, hindi siya nagsasalita ayon sa kanyang pagnanasa, maliban na ito ay revelasyon na ipinahayag sa kanya. Allahu Akbar. Sabi pa ng Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hajar verse 7, sabi niya, ano ang ibinigay sa inyo ng mensahero ay inyong kunin. Kaya lahat ng ating mga batas, mga pamantayan ng buhay, ang ating paniniwala, ay kunin natin sa mensahero. Alam naman po natin ang mensahero, hindi yan po magsasalita ayon sa kanya lamang. Hindi yan mag-iimbento ng kwento o hindi yan magsisinungaling para malugod lang po tayo. Magsasalita yan siya kung ano ang kanyang pinapasabi ng Allah sa kanya. Allahu Akbar. Kung anong gawain yung pinagawa ng Allah, susundin lang yan ng mensahero. Kaya dapat paghawakan talaga ang batas ni ang sunnah. Paghawakan natin yan, buhayin po natin sa pang-araw-araw natin. Kung anong ginagawa ng propeta, gayahin natin. Allahu Akbar. Maging banal ka pa at dalisay ka pa. At lalakas pa ang iyong pananampalataya. Kasi nga, sinusunod mo ang yapak ng ating mahal na propeta. Hindi ka sumusunod sa yapak ng mga artista o mga sikat. Sa totoo lang, sa TV lang yan sila, mga maganda, pero ang kalooban nila wasak na wasak yan. Kasi nga, puno ng lason ang kanilang mga ginagawa. Tayo mga Muslim, alhamdulillah, nakikita natin yan, hindi natin yan kayang pagtakpan. Kaya, si Prophet Muhammad sallam, panlabas niya, panloob, puro dalisay. Kaya, dapat natin siyang gayahin. Lalo na pinuri pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, ang sunnah mga kapatid, ay mga, paalala po yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po tayo kamahal ng ating Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nahl verse 44, at kami ang nagpababa sa iyo ng paalala upang ipaliwanag ito sa mga tao sa mga ibinaba para sa kanila. Upang sila'y mag-isip. Kaya tingnan nyo, para mag-isip po tayo ng malalim na ito, mga sunnah na ito ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng propeta, lita'khudu anni manasikakum, kunin nyo sa akin ang inyong mga ritual. Tingnan yung mga ritual natin, hindi natin gagawin yan kung anong trip mo yung gagawin. Hindi ganon. Dapat kumuha ka talaga ng inyong mga ritual mula sa mensahero. Kaya tulad din sa sinabi niya, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sabi niya, magdasal kayo katulad kung anong nakita niyo sa akin na magdasal.
Tingnan nyo. Kung paano magdasal ang propeta, dinon din tayo maggumaya. Kasi nga, ito ang sunnah para mapailayo mo sarili mo sa bid'ah o pag-iimbento. Kasi nga, kailangan natin ng matitibay na mga katibayan na mula talaga ang ating mga pagsamba kay Prophet Muhammad SAW. Kaya kailangan natin ng sunnah. Kaya iwasan ang bid'ah. Kasi yung bid'ah, wala ka talagang mapupunta maliban na lang sa kapahamakan. At yun din ang tulay ng Satanas para mataakay ka papuntang impyerno. Kasi ang bid'ah, akala mo, tamang ginagawa mo, hindi mo pala alam, lumilihis ka na pala sa tamang landas at mapapahamak ka na. Kaya, audzubillah sa mga napapaano sa mga bid'ah. Tignan nyo ang mga tao noon na akala nila hindi shirk ginagawa, shirk na pala. Kasi nga, sinasabatas nila na hindi naman pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napunta sila sa shirk. Tingnan nyo, ganoon ka panganib ang paggawa ng bid'ah. Kasi nga, bulag ka nga eh. Akala mo magandang yung mga pinanggagawa, pero hindi mo alam ay bid'ah na pala. Kaya tingnan nyo si Prophet Salam, lahat ng mga gumagawa ng mga panibago na hindi naman mula sa aming utos, ay dapat tanggihan lahat yan. Tanggihan, wag niyong gawitin, wag niyong sa buhay. Kasi nga, wala talaga mapapahamak ka lang dyan. Kaya, lahat ng mga gawain kapag ikaw nagsunda ka, sinunod mo talagang propeta, Allahu Akbar. Para may reward ka pa kay Allah at mga tinuruan mo, may reward ka pa. Pero kung tinuruan mo silang bid'ah, tsak, ikaw man naligaw at niligaw mo pa mga tagapagpakinig mo. Kaya, audzubillah mga kapatid, unawain yun na tayo, sinutusan lang tayo na magsamba, hindi mag-utos ikaw magsamba na ganito ang ating pagsamba, hindi ganun. Kasi nga magbibid'ah ka at mapapunta ka pa sa impyerno at kinakahiya kayo yan. Katulad sa sinabi ng Allah, Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Imran, verse 106, sabi niya, araw kung saan magliliwanag ang mga mukha at magdidilim ang mga mukha. Tingnan yung magdidilim mo. Kung kasali ka doon sa nagdidilim ang mukha, ano na mangyari sa'yo? At siyak, kasama ka kasi sa nagbid'ah. Kaya, audzubillah mga kapatid sa Islam, na huwag kang magbid'ah. O mga mga syirkiyat dyan, o ano pa dyan, mga pamahiin dyan, o nagbibid'ah ka sa mga wudu, audzubillah. Magano ka pa muna, magbasa ka, magdua ka mo, ganyan. Kaya magwudu ka lang, maggagawa ka pa ng mga panibagong pagsamba. Kaya maliligaw ka talaga, magsala ka, magano ka pa muna, Allahumma salli, usalli, maghrib, talatarakat, ganun pa. Bakit magganon-ganon ka pa? Hindi naman inutos yan. Mapapahamak ka lang dyan. Kung ano inutos, yan gawin mo ka nang gumawa ng panibago. Dinadagdagan mong religion. Kaya nakakatakot yung mga kapatid. Kailangan, example, mahawak ka ng mushaf, kailangan ilagay mo pa sa ulo mo, halikan mo ba? Hindi ganun. Walang ganung batas. Kaya ng bagong batas, huwag kang gumawa ng mga batas-batasan mo. Kasi nga, hindi walang ganun. Tapos ang iba naman, bibisita sa mga kubur. Kailangan Eid talaga. O kailangan Lunes talaga. Kailangan Huwebes talaga. Subhanallah. Huwag ka nang gumawa ng panibago. Ang iba naman, mag-ipon-ipon para magluksa. Bakit luksain mong patay? Tapos mag-ipon-ipon pa kayo, mga walang hiya kayo. Huwag kayong ganun. Magluksa-luksa ka lang dyan, mag-isa. Huwag ka namang damay ng iba. Tapos ang iba naman, kailangan Portuguese pa talaga para sa patay. Kaya yun mga panibagong patas yun, yung bid'ah tawag doon. Huwag kang maggano dyan, huwag kang, meron pang sa fasting pa. Kailangan ipagsigawan mo dyan, imsak na. Anong pagsamba yan, kapatid? Hindi gano'n ang pagsamba. Tapos, yung iba naman, kailangan talaga sa Rajab mag-fasting. Special day yan, fastingan natin yan. Hindi gano'n. Walang ganyanan. Kaya mga bid'ah, mga kapatid, sana layuan po natin na huwag nating isabuhay sa ating sarili. Hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.